in-expect natin na amount of rainfall na tatama dun sa mga areas na nabanggit. So makikita natin dito sa Luzon, mamayang gabi, we're expecting na may ulan, as well as dito sa may bandang Western Visayas, yung bandang Bacolod area, or Negros and Panay area, na magkakaroon ng mga pagulan together with yung eastern portion ng Northern Luzon. Yun po yung uulanin at makakaramdam na ng malalakas na hangin, specifically yung Northern Luzon area. Then, by tomorrow morning, makikita natin na bahagyang bumagal yung bagyong si Lawin at nandito pa rin sa may northeastern Luzon. So napakalakas po yung binibigay niyang pagulan at ito po yung pinaka-legend, 50 to 70 millimeters of rain. Then tomorrow afternoon or evening, yung bagyong si Lawin ay unti-unti nang tumataas o bumabagtas pahilaga at medyo bagyang na-spare yung Cagayan, but then yung area ng Batanes together with the islands of Babuyan and Calayan, yun po yung inaasahan nating mahahagip, almost direct hit ng nasabing bagyo. Then by Friday morning, nandun na po sa area ng Batanes yung bagyong si Lawin at gumagalaw na ito towards the eastern part of Taiwan by evening of Friday. Then Saturday, unti-unti lang lumalapit dun sa ating pinaka-northern boundary ng PAR at ang tanging nakaka-apekto na lamang sa atin within that period ay yung southwest monsoon, kung saan naman maapektuhan yung karamihang bahagi ng western section of southern Luzon and western Visayas. So kung ating pong mapapansin, dito sa area na ito, within malapit dun sa PAR, meron na namang we're expecting na another LPA to be entered pagkalagpas ng nasabing bagyo. So by Saturday evening, nakalabas na po, unti-unti nang lumalabas yung bagyong si Lawin, pero meron na namang isang pumoporma dito sa eastern part ng Mindanao. So, ito po ay babantayan muli natin if in case na magpapatuloy yung ganitong senaryo at makakaasa kayo na talagang ito ay tututukan na naman natin muli. Then for the highlights of this, stormy over Cagayan, including Babuyan and Calayan Islands, together with Batanes Group, magsisimula po bukas habang ang bagyong si Lawin ay lumalapit dun sa nasabing lugar. So inaasahan din po natin na magkakaroon ng malalaking alon, dulot po ito ng storm surge doon sa mga baybayin ng Northern Luzon, then occasional rains over the western section of Southern Luzon and Western Visayas, at magkakaroon din po ng malalakas na hangin dito sa nalalabing bahagi ng Luzon and Visayas dahil po doon sa combined effect ng bagyong Lawin as well as yung monsoon surge dito sa southern part of the country. Then big waves over At yan po ang press briefing ng Pag-asa kaugnay ng Typhoon Lawin na lalo pang lumakas habang unti-unting lumalapit sa extreme northern Luzon. Bukas ng tanghali, inaasahan pong nasa bahagi na ng Santa Ana, Cagayan ang bagyo. Nakataas ngayon ang storm warning signal number 2 sa Cagayan, kasama ang Babuyan at Calayan Group of Islands at Batanes. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Kalinga, Apayao, Abra at Isabela. Huli pong namataan ng Pag-asa ang bagyo sa layong 410 kilometers east of Apari, Cagayan. May lakas na yan ng hangin na umaabot ng 215 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 250 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa northwest o hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Malaki ang sakop ng bagyo, 800 kilometers po ang diameter niyan. Samantala, 10 to 25 millimeters per hour naman ang dala nitong ulan.
Malakas po yan sa pamantayan ng Pag-asa. Sa Biyernes naman po ng umaga, inaasahang nasa Batanes area na ang bagyo habang kumikilos palapit sa Taiwan. Habang sa Sabado naman, inaasahang lalabas na po si Typhoon Lawi ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible raw maapektuhan ng water level sa Magat Dam sa Isabela sakaling manalasa na sa Northern Luzon ang bagyo. Samantala, paglabas naman po ng Typhoon Lawin sa Sabado, isa pa raw pong low pressure area na nasa labas pa ngayon ng Philippine Area of Responsibility ang maaaring pumasok sa bansa na sa ngayon ay nasa silangang bahagi pa ng Mindanao. Sa pagsisimula ng briefing, nag-alay ng sandaling katahimikan ng mga taga-Pag-asa para naman po sa mga biktima ng pananalasa ng Bagyong Ondoy, eksaktong 3 taon na po ang nakakaraan.